up guys? Nag-buff ako ng mga light scratches ng sasakyan ni Nika. Parang wala na nangyari parang walang ganap na nangyari. Meron kaninang may diyan may itim diyan na medyo scratchy siya. Light scratch lang naman 'yan, naitago naman na. So, ayos din. Sa mga maseselan sa sasakyan dyan, matuto na kayong mag-buff ng sarili nyong sasakyan. Kasi mahal eh. Bibili lang kayo ng buffing machine. And then, mag-practice kayo. Dito ulit tayo, babe. Kasama si Owie. Good morning guys. Pupunta lang ako sa magpapaservice ako ng sasakyan. Yan, samahan niyo ako. So ayun, kamusta kayong lahat? Kahapon work ako sa dialysis. Okay naman, medyo sad day lang sa dialysis kasi may namatay kaming dalawang pasyente. Hindi naman dun sa habang tinitreat pero kasi nga sabi ko sa inyo, nursing home yun na kami yung dialysis facility dun. So yung isa dun namatay na nung day before ako pumasok. Ano ka pa naman, ang bait-bait pa naman nun. Lagi kong pinapatawa yan yung pasyenteng yun. Tapos nung Sunday daw hospice na daw siya, Monday hindi na daw siya tinrate kasi hospice na siya. So kahapon tapos nung Tuesday kahapon nakita ko dun sa report na lang na namatay na. Tapos meron pang isang may isa pang pasyente na na namatay din. Yung araw na yun, yung pagpasok ko, nagpe-prepare pa lang daw siya for dialysis. Nagbibihis, ganun. Tapos tumawag daw sila ng code. Nag-kinode daw yung pasyenteng yun, tapos namatay na. Yung pasyenteng yun pa naman, medyo medyo makulit yung pasyenteng yun may pagkamatigas din yung ulo niya. Actually yung pasyenteng yun, wala kami masyadong napupull na fluid sa kanya kasi laging bagsak yung BP niya. Dahil palagi siya nagte-take ng mga malalakas na pain medication. May one time nga na-report sa akin na hindi daw siya bababa ng dialysis kung hindi daw siya nakakakuha ng mga malalakas na pain meds. Kasi nga for comfort. Pero naalala ko, in-educate ko pa yung pasyenteng yun. Sabi ko na lang na there's a bigger picture than your pain. Sabi ko, I know na kailangan maging comfortable pero wala kaming ma-pull na fluids kaya siguro laging masama pakiramdam mo. Kasi overload ka na, hindi makalabas yung mga fluids na yan, and hindi namin ma-filter ng maayos yung yung dugo mo. And then na-hospital siya. Medyo matagal siya sa hospital. Siguro maabot ng a week and a half. Then pagbalik niya dyan Sunday, yun na, kababalik lang niya ng hospital, wala na, namatay na siya bago pa mag-start kami magtawag ng mga pasyente. So ayun, na-realize ko lang ako lang naman to personally na-realize ko lang naman na alam mo yun, parang importante din talaga na you live in the moment.
Parang alam ko karamihan sa atin, alam niyo yun, halos lahat ng sinasahod yun napupunta sa retirement. Ako parang hindi ko may na-max out lahat ng mga retirement ko kasi gusto ko rin ako control kung ano yung nasa-save ko. Well, actually importante rin naman sa akin yung yung nakakapag-save ako para for my retirement, pero hindi ko lang talaga tinotodo. Kasi importante rin sa akin yung ngayon at saka yung ngayon parang ito na yung dahil sa nursing parang ito na yung mga na-realize ko sa buhay ko Hindi ko naman nilalahat pero ako lang naman parang alam niyo yun, parang kung i-dedicate ko yung buhay ko ngayon, kung i-dedicate ko yung trabaho ko ngayon para mapunta lahat para sa retirement ko, hindi naman ibig sabihin nun parang minsan kasi naiisip natin yung concept nun parang para ma-enjoy mo yung pagtanda mo, para may pera ka. Parang ako naisip ko, pagtanda ko ba ma-enjoy ko pa ba yung buhay kung may malubhang sakit na ako nun? Kapag tanda ako ba ma-enjoy ko pa yung mga naipon ko dahil hindi na ako able mamasyal, hindi ko na ma-enjoy kung ano man yung bagay sa akin by that time. At saka who knows kung aabot pa ako ng ganong edad. Pero hindi ko naman sinasabing may YOLO mindset ako, no? Hindi. Parang I save some, pero importante rin sa akin na to live in the moment. Kasi parang ito na yung mga nagawa sa akin ng na to ng trabahong to ng career natin Nakikita ko yung mga dialysis patients ko na parang okay, sige. Parang naisip ko kung ako siguro kung by the time na magiging ganyan din yung edad ko, parang hindi ko na ma-enjoy yung buhay. Ako lang to. Hindi ko to ini-imply pa na maisip nyo rin. Ako lang naman to, lang ako. Parang diary ko lang to. Diary ko lang to, guys. Journal ko lang to, or I should say ganun. Hindi mo talaga maano ang buhay, no? Talagang ang daming uncertainties. Kasi of course, nakikita naman natin karamihan yung mga matatanda na may na-save sila na naipon. Nag-save sila for retirement. Wala silang problema financially. Ayun naman yung gusto natin ma-achieve yung parang hindi tayo sasandal maski hindi tayo mang-iistorbo ng maski sinong tao para lang mag-thrive sa buhay. Ang sinasabi ko lang dito is yung ako parang mas gusto ko nang enjoyin yung ngayon at magtabi ng kahit papano in the future. At least, diba? At least kahit papano meron naman na makukuhanan na panggastos for, sabihin natin, kung maintenance sa health in the future pagtanda. Pero ako hindi ko man mai-enjoy na siguro yung buhay na yun. Kahit sabihin mong marami pa akong naipon. Parang saan na lang ba mapupunta yun? Yun lang naiisip ko, saan na lang ba mapupunta yun kung hindi na rin naman maibibili na bumata ka. Yun lang. What's up, guys? Kakakuha ko lang ng car ko, tapos na yung may ordering kasing parts dito dahil may complaint may complaint lang ako na sinabi sa kanila na sabi ko yung steering minsan parang siya, it sticks, sabi ko, kapag naka-turn. Parang hindi naman siya sa lumalaban, no?
ano lang, parang, so diba pag tinaturn mo, parang ano, nararamdaman ko parang nag-i-stack up yung ano, yung steering wheel. So kailangan parang i-yank mo ng konti para ma-unstuck siya. Sabi nila covered naman yung warranty, may kailangan orderin na part sa ano, parang steering rack. All in all, okay naman. Tatawagan ako or i-email ako kapag ano, available na yung parts. Tapos parang 1 week yata yung gawa nun. Bibigyan ako ng ano, loaner car. Tapos tuloy natin yung mga ano ko, mga i-share ko lang ng mga na-realize ko na dahil nagwo-work tayo as a nurse dito sa ano, sa States. So isa sa mga na-realize ko rin yung napahalagaan nyo rin yung ano, pahalagan natin yung ano, yung health natin. Kasi of course guys, karamihan naman sa atin ng mga dumating dito sa Amerika, nasa prime age na tayo eh. So ito na talaga yung edad natin na ano, na alam niyo yun, konting ano lang, konting unhealthy foods lang or bad decisions, bad habits, tatamaan talaga tayo eh. Hindi na biro talaga yun kapag usapang health na. I mean, in general, itong age natin, yung age na to, ito na talaga yun. Ayan na yung comorbidities, nag-hello na sa atin. High blood pressure, high cholesterol, ito na talaga yun. Nag-hello na talaga sa atin. Kaya hindi na biro eh. Konting bad habits lang, ganun. Alam mo yun, may kapalit talaga agad. And ano, na-realize ko lang din na ano, na importante rin na balansehin yung time sa sarili natin at saka sa trabaho. May mga tao talagang ano no, mga addict talaga sa trabaho. Mostly mga Pilipino. Maririnig nyo yung ganito yung mga sinasabi nila na ano gagawin ko sa bahay pag nagdi-day off ako? Pasok na lang ako, kikita pa ako. Yan, diba? Sila yon. Kayo rin ba yon? I mean, alam naman natin yan eh. Alam naman talaga natin yan na ano nga bang gagawin mo sa bahay? Pasok ka na lang para kumita, diba? Alam naman nating lahat yan. Pero ano, narealize ko lang din na hindi naman makina yung katawan natin eh. Okay lang naman siguro kung mechanical yung katawan natin, kasi pag may nasira, pwedeng palitan, pwede pang maging brand new, diba? Kasi hindi, isa lang yung katawan natin eh. Hindi na napapalitan yun. Pag nasira yung katawan natin, wala na, yun na yun. Itutuloy mo na siyang sira. Alam naman natin yan eh. Pwedeng gamutin pero hindi may babalik sa ano, hindi na kayang maibalik sa kung paano pa siya bago masira, di ba? Alam nyo kasi sa edad nating to, ano eh, sige, abusuin mo na lang ng abusuin yung katawan mo. At first wala ka talagang mararamdaman, pero silently hindi mo ang talagang meron nang nangyayari ano, negative impact sa katawan mo. Parang iniipon mo lang eh. Ang malupit dyan, babawi yun. Babawi yung negative impact na iniipon mo sa katawan mo sa time na ano, sa time na hindi mo inaasahan. Ganun kalupit eh. Let's put it this way guys. Siguro yung work-life balance parang sasakyan. So hindi ka makakalayo, hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo. I mean, wala kang mararating, wala kang mapupuntahan kung hindi ka gumagamit ng preno. That's why it's made eh, yung brakes eh, sa isang sasakyan eh. Kasi pag nagmamaneho ka, hindi naman
puro gas pedal lang ano mo pinipindot mo In order for you to get to your destination, or you drive the vehicle, or to be somewhere, gagamit ka talaga ng preno, ng brakes. Kasi sa lahat ng decision mo sa kalsada, kailangan mo talagang pindutin yung brakes diba? Parang sa buhay lang din yan diba? Hindi pwedeng tuloy-tuloy lang May mga kalye din tayo sa buhay na kailangan huminto tayo kasi hindi natin alam hindi natin alam kung delikado, or diba minsan naglo-long drive tayo, kailangan magpahinga ka din kasi kung tuloy-tuloy mo yan, maaksidente ka dahil yung mind mo parang parang sa layo ng binabiyahe mo, parang may brain fog ka na sa pagmamaneho ng malayo So ganun din sa na-realize ko ganun din sa work. Parang kahit ka ng kayod mapapahama ka niyan pero hindi ko naman sinasabi na wag na tayo magtrabaho Hina-hinay lang kasi kailangan pakinggan mo rin yung katawan mo na wag ubusuhin. Hindi naman ginawa yung katawan natin para magtrabaho ng non-stop Tapos na-realize ko din na hindi naman kailangan madaliin lahat. Lang para sa akin lang to dadating lahat ng pinaplano ni Lord sa atin in His perfect time. Pero depende pa rin siguro sa tao May mga tao na gusto bukas agad nakakamit na yung yung desires nila sa buhay. Or parang feeling na may kakompetensya, ganun, mga ibang tao, ganun. Gusto nilang madaliin lahat. Feeling nila may kakompetensya sila. May mga taong ganyan kasi silent competition. Yung tuwang-tuwa sila na nauunahan nila yung mga kapwa nila na makabili ng mga kung ano lalo na bahay. Yan, usapang bahay tayo. Isa pa to, nasa culture kasi natin ito, yung pagkakaroon ng bahay. Parang siya symbol ito ng wealth Tayong mga Pilipino, 'di ba? Ganun bahay, pag bahay ang usapan, parang ultimate goal na to Kumbaga, para hindi ka pag-usapan ng mga tao, kailangan magkabahay ka. Na-realize ko lang, iba na kasi yung panahon ngayon. Iba yung panahon ngayon sa panahon noon. Pag pinilit mo kasi magkabahay lang ngayon, na hindi mo tinitignan yung yung finances mo, house poor ka agad yung baga parang bumili ka ng bahay na ganito, ang mahal-mahal, pero parang pilit na pilit kang mabuhay. Sa panahon ngayon, as long as comfortable ka at natutugunan mo lahat ng responsibilities mo at nakakapag-enjoy ka pa, feeling ko you are more than wealthy. Hindi ko sinasabi na wag na tayo lahat bumili ng bahay Ang sinasabi ko lang dito na sana wag natin pansinin yung mga tao na nape-pressure tayo gumawa ng maling desisyon. Yun lang naman guys Kasi pag nape-pressure ka sa mga kakilala mo na ay shit nalat sila sisibilihan na ng mga bahay, tas ikaw for the sake lang na na masabi lang na si ganto nakabili na rin ng bahay, so parang okay ka na, hindi ka na pag-uusapan ng tao. Na-realize ko lang din na hindi naman karera yung buhay kasi kung karera yan, dapat siguro lahat tayo dito na nag-aaral ng ng nursing para tuloy-tuloy, di ba? Para tuloy-tuloy na. Alam nyo naman sa sarili nyo yan nung nag-apply kayo papunta dito sa Amerika. Hindi naman kinabukasan nandito na kayo, di ba? Ang dami niyo pinagdaanan, ang daming mga delays. Yung mga delays na tipong kinwestiyon mo yung question mo na yung buhay na bakit nangyari lahat ng mga to. Part siguro ito ng mga plano ni Lord
Pero binigay niya ito sa pinaka perfect time. Yun ang anong na-realize ko. So, sa inyo ba? Kayo ba? Ano bang mga na-realize nyo? Mga dahil nag-work din kayo as a healthcare professionals dito sa Amerika. Ano bang nabago na sa mga pananaw nyo? Kayo guys, share nyo naman, comment nyo naman.